ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa Po ng isang magandang hapon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon, The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. korupsyon, Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang ang galing mo daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Oras natin sa numero 1 AM station sa Metro Manila, Pilipinas, alas 4:03 ng umaga. Humanda ka na sa mga bagong impormasyong maririnig, mapapanood mo, mga balitang tumatakbo at tuloy-tuloy ang pagbabago. Nakatutok ang buong grupo, nakatutok ang buong puwersa para maibigay ang pinakabago, updated. DZRH Sunday Updates live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Sunday Updates. Maging updated kasama ang puwersa na ani magbigay ng serbisyo at si Edniel Parrosa. DZRH Sunday Updates. Magandang umaga. Good morning ho sa lahat nating mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Sa ating mga kabayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na mga pambungad na balita sa DZRH Sunday Update. DZRH Sunday
Korupsyon at presyo ng bilihin. Wishlist ho ng mga Pinoy na marinig sa ikalimang sona ng presidente. Sunday Update. Kamara, handa na sa simpleng sona. Senador, nagkakasanaman ng kontra sona. Sunday Update. Ang Philippine National Police naka-full alert na sa Metro Manila pero nilinaw nilang walang nationwide gun ban para sa State of the Nation Address. Sunday Update. Armed Forces of the Philippines tatanggap ng maritime surveillance equipment at training mula sa European Union. Sunday Update. Delivery rider patay ng salpukin ng pick-up sa lungsod ng Pasay. Sunday Update. Davao Region at Northern Luzon, binaha. Epekto ho ng mga pagwalang dala ng hanging habagat at bagyong Kihapo. Sunday Update. Hanggang 6 pesos na oil price increase. Nako po, kasado ho ngayong huling linggo ng buwan ng Hulyo. Sunday Update. Sa labas ng ating bansa, daan-daan ang lumikas dahil sa wildfire sa Spain at France. Sunday Update. Sa ating sports news, ang desisyon daw ni LeBron James na maglaro sa Philadelphia 76ers, last decision na. Last decision na ni LeBron. Sunday Update. At sa ating showbiz news, ang Bini at si Liza Soperano present daw sa San Diego Comic-Con para sa Forgotten Island. Sunday Update. Yan o mga headlines ng ating mga pambungad na balita para sa linggong ito. Dito sa DZRH Sunday Updates, ngayong araw ng linggo 26 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ngalan ho ng buong pwersa ng DZRH News Center mula sa tindahan ni Aling Nelia. Ako inyong makakasama hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Edniel Parrosa. DZRH Sunday Update. Ay, magandang umaga. Bagamat maulan, sa marami pa rin hong lugar dito ho sa ating bansa. Good morning. Kamusta ho kayo ha? Diyan ho sa may Hilagang Luzon. Ako po. Hanggang ngayong araw ay magdadala ho ng mga pag-ulan ng konti. Kahit ito nakalabas na ang bagyong Kihapo. Kakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kihapo. Pero mukhang may mga bit-bit pa rin hong mga pag-ulan. At nakatakang hanging habagat kasi, ano? Magandang umaga ho ang pagbati natin maging sa Southern Philippines. Dito sa katimugang area ng Kapuluan. Partikular sa Davao Region. Medyo masalimuotong balita itong mga pagbaha dito sa nabanggit na lugar. At ang latest mula sa Civil Defense Office ng Region 11 o ng Davao Region, mukhang may isa ng reported casualty. Ano, mga kaibigan, mga kababayan. Kumusta ho ating mga kasama dito ho sa Davao City? Ha? Kumusta ho ang inyong magdamag? Malakas pa rin ho ba ang ulan? Ha? Medyo daan-daan ho ang mga inilikas ho dyan eh. Dahil ho sa flash floods. Ayan ho, dala ho pa rin ang hanging habagat. Napidalakas ho ng bagyong Kihapo mula ho nitong araw ng Biyernes. Ngayon ho, isang day na. Dalangin ho natin ang mas maaraw na at maaliwalas na panahon para ho sa ating mga kababayang biktima ng mga pagbaha. Baha pa rin ho ang pinag-uusapan natin. Isang araw pagtapos o isang taon pagtapos ho ng State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan kanyang sinambit ang mga katagang mahiya naman kayo na naging soundbite at stingers sa maraming radyo.
At naging sabihin na natin pinaka-quote na kanyang nagdaang assessment ng ating hong State of the Nation. Ngayon hong taong ito, ng 2025, may pahaging ho ang Pangulo eh. Ang kanyang sinasabi abangan ang susunod na kabanata. Isang taon pagtapos ho ng SONA, ay ito pa rin hong mga pagbaha. Tila baga timely reminder for us. Napapanahong paalala sa atin na isang araw naman ho bago ho ang ikalimang SONA ng Pangulo kung saan inaabangan natin yung sinasabi niyang susunod na kabanata, hindi pa rin ho talaga nawawala o nasosolusyonan ito hong flood control mess sa ating nasyon. Sa ngayon, alam ho natin itong mga pag-ulam, ito ho'y buhat pa rin ho ng sabi na natin natural calamity, di ba? Ito ho'y isang bunga ng isang natural phenomenon. Wala ho tayong magagawa sa ulan. Wala ho tayong magagawa sa buhos, sa iyak ho, ngaw-ngaw ho ng kalangitan. Pero sabi nga ni MMDA General Manager Nick Torres sa kanyang social media post, nabasa ko lamang ho kagabi, matagal na ho yung ulan. Kung idinadahilan natin yung pagiging catch basin mula sa bundok, matagal na ho yung bundok. Pero matagal na yung ulan, matagal na yung bundok, matagal na rin hong mayroong korupsyon na dapat ho'y sumasalo o gumagawa ng paraan para maibsan ho yung atin hong nararamdamang epekto ng mga pag-ulan at kung ano bang natural calamity o bunga ho ng climate change. Dapat kayang solusyonan yan ng pera ng taong bayan. Napakayaman ho ng Pilipinas. Pero dahil sa korupsyon, katiwalian, eto ho, tila baga parang tinatawanan tayo ng langit. Isang araw bago ho ang SONA na inaabangan ho ng taong bayan dahil doon sa mga expose kaugnay ng flood control mess. Baha. Literal na pagbaha ho. Yung puputakte sa atin hong mga kababayan, literal na baha. Yung nararanasan ni Juan de la Cruz. At ang tila bagay sinasabi, asa na? Meron na bang mga nahiya? Isang taon mula nang samitin ng presidente ang mahiya naman kayo. Magandang umaga ho sa lahat ng mga nakakurbata, mga nakabarong, barot saya, at mga nag-ready na ho sa wala naman daw hong red carpet, mas simple daw ang SONA, pero mga nag-ready ng pumustura at magpakita ng kanilang mga isusuot, prosensya sa State of the Nation Address dyan ho sa Batasang Pambansa. Kamusta ho sa lahat ho ng ating mga politiko, mga lawmaker, mga ma'am sir? Nahiya na ho ba? Uy, di pa siya nahihiya. Sana all, kapal ang mukha. Simpleng SONA lang ang sinasabi ho ng Office of the President at ng House of Representatives na kanilang napagkasunduan. In fact, may parang sabihin na nating memo. Sige, wag na memo, paalala. May reminder ho sa ating mga mambabatas na uya, wag nang mag-long gown. Long gown pwede. Wag na mag-long gown kasi wala hong red carpet. Hindi lalatagan ng red carpet ang ating Batasang Pambansa. Pero hindi lamang ho yung SONA ng presidente ang inaabangan sapagkat ang tradisyon ho, ang Pangulo ng Republika nagbibigay ng kanyang assessment. Ano ang estado ng nasyon? Pero ang taong bayan, tayong lahat na nakakakaramdam ng totoong nangyayari sa ating bansa, mayroon din ho tayong sarili nating SONA. Ang sabi nga SONA ng sambayanan. Ang White Ribbon Movement na binubuo ng interfaith o interreligious groups at iba pang civil society sector ay naranawagan sa publiko na lumahok sa SONA ng sambayanan. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba mag-rally tayong lahat? Ibig sabihin ba tayo pupunta sa mga lansangan? Magpapahayag ng mga saloobin? Well, marahil. Pero sa maniwala kahit sa hindi, wala hong sariling rally o programa ang White Ribbon Movement. In fact, ang kanilang panawagan sa lahat, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong political affinity o paniniwala, ay dapat bumuboses si Juan de la Cruz sa kung ano ang tunay na nangyayari. Ano ba ang tunay na state of the nation? At ito raw ay maipapahayag sa pamamagitan ng ating sama-samang pagbibigay ng boses sa anumang paraang pwede nating kaya. Pwede tayong mag-post sa social media. Yung iba siguro,
Nag-ready na rin sumama sa mga lansangan bukas. Kung saan-saan pa. Itong White Ribbon Movement, sorry na sambayan na kanilang panawagan. Wala hong recommended. Walang ini-endorso na kung anong mga activity. Kung saan ka pwedeng pumunta, lumahok, o kahit nasa bahay ka lang, go! I-express ang totoong state of the nation. Ano ba ang state of the nation ngayon? Ano bang kalagayan ni Juan de la Cruz ngayon? Kung ang survey ang pagbabatayan, 3 sa bawat 10 Pilipino nagsasabi na gusto naming marinig ang update o konkretong aksyon laban sa katwalian na binabanggit ng presidente last year, dapat kinakahiya ng muka ng mga makakapalang muka. Pangalawa rito ay ang aksyon, konkretong aksyon sa presyo ng bilihin. Pero labas sa survey na yan, bubuksan natin ang programa. Bukas ang ating text line 0919-282-6485. Napapakinggan tayo sa 18 relay stations nationwide. Of course, dito sa ating live streaming sa YouTube at Facebook. Bukas ang ating comment section, atin nung babasahin yan. Sige nga ho, kasabay ng ating balitaan at talakayan. Tanungin ho natin kayo at bigyan natin kayo ng boses. Ano ba ang state of the nation? 5 years, 6 years into the 4 years or 5 years into the administration, ano ba ang totoong state of the nation? Sabihin nyo nga sa amin kung ano ang inyong saloobin. I-text nyo kami at mag-comment. At syempre, tuloy-tuloy ho ang ating mga balita at informasyon. Tuloy-tuloy ho ang ating programa hanggang alas 6 ng umaga. Ako pa rin ho si Edniel Porroso. Tuloy-tuloy din ang pagbabantay ng DZRH2 sa mga paghahanda bago ang SONA at iba pang mga isyong papalibuto sa ating bansa sa mga oras na ito. Standby lamang alas 4:17 ng umaga. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. 1 taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, 27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Luzon, Visayas at Mindanao. Ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa isyung pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Hey, maulang morning. Alas 4:23 ng umaga. DZRH Sunday Updates. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Alas 4:24 ng umaga, pasadahan natin ang mga pinakahuling pangyayari sa Metro Manila ngayon dito sa DZRH Sunday Updates. Balita mula sa lungsod ng Pasay, patay ang isang delivery rider habang kritikal ang isang construction worker matapos araruhin ng pick-up pangilang sasakyan sa kaaba ng Villamor C5 Road sa lungsod ng Pasay. Sa panayam ng DZRH sa mga traffic enforcer sa lugar, nakatulog umano ang driver ng pick-up Ford Ranger na naging sanhi ng aksidente. Dahil dito nawala ng kontrol ang pick-up at dire-diretsyong inararo ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, hindi agad huminto ang sasakyan at agad pang sumalpok sa isa pang L300 van na nasa kalsada kung saan naglalakad naman ng isang construction worker. Nakahamdusay ng madatna ng DZRH ang biktimang delivery rider at agad na isinugod sa Pasay General Hospital habang dinala naman sa pulisya ang suspect sa Pasay Traffic Bureau. Posibleng maharap ang driver ng pickup sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Metro Manila ngayon. Balita naman sa lungsod ng Taguig. Natagpuan ng bangkay ng isang 46 anyos na babae nakasilid sa loob ng maleta sa isang creek sa Barangay Tanyag.